sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Good evening once again. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tayo patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin upang makarinig mula sa Kanya. Sabi nga sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming near. So wala tayong ibang gagawin kundi magpatuloy na makinig, mag-aral, at hindi lang yun. Yung sabi nga, imbitahan natin pa yung ating mga kasama sa bahay. Una sa lahat, ang ating mga mahal sa buhay. And then our friends. And then the people that we're gonna meet. Yan ang pagkakatawag sa atin to reach out. At yan din yung mismong life verse natin. To entrust the Word of God to reliable people. Na ano ba yung mga reliable people? These are the people na talagang nangangailangan kay Lord at tumatanggap sa ating dakilang Diyos. But before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taas ang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Purihin ka sa iyong pag-ibig. Ama, sa gabing ito, muli namin itinataas sa iyo. Niaalay namin aming sarili sa iyo, Panginoon, bilang handog na buhay, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang inyong gabay at patnubay sa gabing ito
Pagkalooban po kami ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. Sapagkat inaamin namin ang aming kawalan, Lord. For without you, we are all nothing. So we need your guidance, the guidance of your Holy Spirit to be upon us, to give us the understanding that we need. Thank you, Father God, at tinataas namin sa iyo ang mga gagamitin mo sa gabing ito. Mula sa music ministry, sa praise and worship, sa band, Lord, we ask for your anointing, Father God. At higit sa lahat, sa gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Lord, we ask for thy double portion of your anointing to be upon sa aming kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong salita. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight. And we give you once again the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Magandang gabi muli. At ito po, meron tayong mga announcement. Anniversary po ng ating Baguio Outreach sa August 24. At ito'y gaganapin po sa City Lights Hotel. And of course, everyone is invited. Yan. May share nga lang tayo doon sa lahat na pupunta, no ha? May share po tayo na 300. Yan. Full payment is needed upon reservation. Deadline of confirmation and payment is on August 4. You may coordinate with our sister Fritz Lailo. Yan po yung kapatid nating taga Baguio. Yan. For details, kindly check our FB page. Nakapin po yung post. Okay. Yan. And of course, our family affair. Bagamat sabihin natin sa October pa yan, pero napakabilis ng panahon. Ano ha? Let us prepare ourselves, mag-ipon-ipon. Kasi it's a big event. Hindi lang po anniversary ang magaganap. Of course, yung ating album launching. Matagal na hindi tayo nag-launch ng mga original song at nagkaipon-ipon na nga po. So, hindi pa lahat. Portion pa lang ating doon. Mga selected songs. Ano ha? So, ibig sabihin, more launching to come. Ano ha? That will be on October 26, 2024. 2:00 ng hapon po. At gaganapin to sa South Mall Events Center. Yan ha? SM South Mall Events Center. Thank you, Lord. At of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid natin who is celebrating their special day, July 24, 2024. Happy birthday, Brother Bing Tabora. Uy! Yan, si brother, ano ha? Of course, Brother Ray Gicaro. Sister Flor Conanan. Okay, happy birthday, sis. Brother Daniel Meres. And of course, happy anniversary to Quinto Prayer Group. And Brother Ferdy and Sister Veron Patulay. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day, mga kapatid. Yan. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day, mga kapatid. Enjoy your special day. Ngayon naman po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong magtaas ng kamay, sumayaw, magpuri sa ating dakilang Diyos. So let's welcome our praise and worship team. Yan. Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood. Ayan, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Halina po tayo at sumamba po tayo. Magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lahat po nasa kanilang mga tahanan o ikaw man ay nagbabiyahe sa ngayon, sumabay po kayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. And do not forget how kind He is. He forgives all my sins, heals all my diseases, and keeps me from the grave, and blesses me with love and mercy. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya utusan natin ang ating mga kaluluwa na magpuri sa Diyos. Kaya awit tayo mga kapatid. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y galak na galak sa iyo, Panginoon. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa pagbibigay niyo palagi sa amin ng pagkakataon na masumpungan namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, kalakasan sa aming lahat. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking guguntain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit
ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Oh, praise God. Hallelujah. Kay buti mo sa amin, O Diyos. Wala kang katulad. Napakabuti mo, Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sinasamba ka namin. Aming Diyos, Panginoon namin lahat. Hallelujah. Praise be Jesus. Hallelujah. Praise be Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Thank you, music ministry. Thank you, Lord. Yan, purihin ang Diyos. And tonight, yan, tayo po ay nasa ating series pa rin ng Epistle to the Hebrew by Paul. Yan. Yung ating mga gamit, mga kapatid, baka makalimutan natin yung Bible, notebook, ballpen or lapis, markers. Yan. Para tayo ay nakakapag sulat. Para meron tayong nababalikan every time na tayo ay gusto mag-aral o may naalala tayo. Yan. So, nasa epistle tayo ng Hebrew by Paul. And to start, chapter 10. Ayan, ako. Welcome po natin ang ating kapatid na walang iba kundi si Minister Ernie Akayan. Let's welcome our brother. Magandang gabi po and welcome to another series of the
weekly Bible study at alam po natin tayo ay nasa pag-aaral ng Book of Hebrews. Tayo po ay mag-aaral ngayon mula sa chapter 10, Hebrews 1 to 18. Pero bago po dyan ay manalangin muna tayo. Maraming salamat po, Ama. Samahan niyo kami. Kayo po ang magturo, banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, salamat po. At sa gabing ito, ang pag-aaralan natin nga ay Hebrews 10, 1 to 18. Ito po'y nakasalansan sa 4 na bahagi. So we'll do it by verses. No? So basahin muna natin ang verses 1 to 4. Hebrews 10, 1 to 4. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabuting bagay na darating. Hindi ito na papabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit, ang mga alay na ito ay nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. So ito po, ang unang bahagi po ang nais nang i-discuss is the powerlessness of the old covenant sacrifices. Alam po natin, unang-una na ang tao ay makasalanan. Nakita natin yan sa Romans 3:23. All have fallen short of the glory of God. So, we are sinful, we are evil, we are error-prone. So, yung inability natin, no, or our imperfection as a person is the obstacle to have fellowship with God. And the fact that we are guilty of sin, we cannot expect anything else except condemnation and judgment from God. Ang tangi nating pag-asa ay kung tayo ay magiging acceptable sa Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag na isang substitute na magsasakripisyo para sa lahat ng ating kasalanan upang alisin ang ating guilt at tayo ay matanggap na perfect sa kanyang harapan and therefore acceptable to God. Now, ang Diyos ay nagtatag ng dalawang pakikipagtipan sa tao. Ang tawag nga natin Old Testament and New Testament or Old Covenant and New Covenant. So tingnan natin itong Old Covenant, no? Sa Old Covenant, ang ginagamit ng mga Hudyo, ang mga Hudyo nag-practice nito, ay mga hayop na sinasakripisyo nila para sa kasalanan nila, no? At ito ang tinatawag na hayop na to ay dapat ay nagsisimbolo ng pagiging isang inosente, no? Because an animal has no sin, no? It is innocent, at sa kanyang innocence, ang ritual ay binibigay ang lahat ng kasalanan ng tao dun sa hayop na yon, no? Isa pang symbolism that guilt and condemnation of a sinful person are being laid up upon a sinless life. So, ibinibigay ng isang makasalanan sa isang hindi makasalanang hayop ang lahat ng kanyang kasalanan upang siya ay tinatawag na makatanggap ng kapatawaran. Bagamat hindi ho talaga kapatawaran, kundi ito ay pagtatakip lamang sa kanyang mga kasalanan. Ano? Makikita pa natin na mamaya. Also, the symbolism that a perfect and flawless life was being sacrificed as a substitute for a sinful person. So yung inosenteng hayop ngayon, ang ginagamit na sakripisyo as a substitute para dun sa kasalanan ng tao. Ang problema po dito, itong sakripisyong ito ay hindi ganap, no? At nabasa naman natin kanina na this is imperfect. Why? Because animals are not man. And the only sacrifice that is acceptable is the one which could substitute a man for another man, no? That man has to be perfect in order that his perfect righteousness could cover other men. Sa madaling salita, nandun po yung innocence ng animal, pero hindi nga ho pwedeng hayop. Kailangan tao, a person who is innocent and who is righteous. So, kailangan pong may taong siyang mag-substitute sa tao para tunay niyang maranasan yung kalayaan at kapatawaran mula sa kanyang kasalanan. Ito nga po yung tinatawag nating substitutionary atonement. Pag sinabi pong atonement, reparation for a wrong or injury. So, pag sinabing substitutionary atonement, ay merong isang papalit na taong malinis, walang kasalanan,
at siya ang isasakripisyo. Pero dahil nga ito ay hayop, hindi ho pwede, hindi ho katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Maganda po dito, basahin ko muna Hebrews 7:19. For the law made nothing perfect. Ayun po, malinaw po. On the other hand, there is a bringing in of a better hope through which we draw near to God. Bago yan, linawin natin, the law and its sacrifice did not possess the power necessary to forgive sin. So ang batas at ang ritual ng pag-aalay ng hayop ay walang kakayanan upang magpatawad ng kasalanan. Kaya nga every year paulit-ulit itong ginagawa. Kung ito ay perfect, hindi na dapat sanang ulitin. Okay? So itong old covenant na to was only a shadow of good things to come. No? Sa madaling salita, itong tinatawag na Old Covenant ay anino lamang ng mas magandang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Kaya nga tawag dito foreshadowing, no, of a better covenant. Pag sabing foreshadowing of a better covenant, it is pointing, no, the Old Covenant is pointing forward to a new one. Kaya nga anino lamang ito ng higit na mas magandang tinatawag na pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Okay, isa pa, yung pag-aalay ng hayop, they never remove the consciousness of sin, always possessing a guilty conscience or a sense of being sinful. So alam po natin yan, ang taong hindi pa nakakatanggap ng tunay na kapatawaran mula sa Diyos, dala-dala pa rin yung nakukonsensya ako, dala-dala pa rin yung bigat ng mga ginawa niyang kasalanan, at walang mahusay na pananaw sa sarili, hindi maganda ang kanyang pamumuhay dahil nga patuloy siyang kinokondem. Minsan nga, sarili na ang nagkokondem, bunga ng patuloy na paggawa ng kasalanan. Okay? Isa pang maganda dito, offering of animal sacrifice was actually a reminder that his sin still stood between him and God and had to be atoned again and again. In fact, dahil inuulit-ulit ito, lagi lang nagpapaalala ito doon sa nag-aalay na meron talagang sagabal, no? Merong hadlang sa kanyang relasyon sa Diyos kasi nga kailangan ulit-ulitin niya to every year, no? Itong tinatawag na atonement, no? Substitutionary atonement, na hayop lang ang ginagamit. Sa Hebrews 9:9, ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nakapagpapalinis ng budi ng mga sumasamba roon. Para hong good works don't remove the guilt of sin. So hindi ho yan ang sinasabi ng Diyos tungo sa ating kaligtasan at tungo sa ating kapatawaran. No? So punta na tayo sa susunod. Ang susunod po is the perfect sacrifice, Jesus Christ Himself. Ito po yung sinasabing foreshadowing o yung mas magandang pakikipagtipan. Basahin muna natin yung 5-10 ng Hebrews 10. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugnan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo ninanais o kinalulugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. And verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Now, why is this the perfect sacrifice? Unang-una po, because this sacrifice was initiated by God, planned by God, executed by God Himself. Kaya nga po, siya mismo ang gumawa ng paraan upang ang handog na ihahandog ng tao sa kanya ay tunay na kasiyasiya sa kanyang harapan. Sa binasa natin, a body was prepared by God Himself. No? He prepared a body, a human body, wherein the Lord Jesus Christ would dwell and wherein this body would bring about the total sacrifice sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Basahin natin ito, no? Sa awit 46-8, ang mga pang-alay pati mga handog
at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Handog na sinusunog at mga kaloob hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais ko'y sundin ang iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. So here is Jesus Christ Himself obeying the Father. No? God instructed the Son to come down and be like us, be a human being, and to be the sacrifice, that the real sacrifice that God has intended for man, for us to be able to have real fellowship or real relationship with our God. So Jesus Christ is the perfect and eternal person who had willingly sacrificed himself for the sins of men. He was not only obedient, he was willingly obedient to the Father. Kaya nga po, mismong ang Kristo ay perfect offering kasi yung total obedience niya sa Ama sa langit. Romans 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ito po yung sinasabi ko kanina pa, dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. So now, through Jesus Christ, God dealt with sin once and for all. Dinil na niya yung kasalanan ng tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ay perfect sacrifice, had to be perfect so that he could stand for men and cover all men. So it should be a perfect sacrifice that is pleasing to the Father, that anyone who puts their faith in Jesus Christ will also receive the same favor that Jesus received as man in this world. No? Bagamat hindi kasama doon ang forgiveness kasi hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, yung kanyang ginawa ay sapat upang magligtas din ng ibang tao. At yan nga po ay ang mga mananampalataya. Pangalawa, itong perfect sacrifice, the death of Jesus is accepted by God as the perfect sacrifice for man's sin. So dahil siya ang gumawa, siya ang lumikha ng lahat ng planong ito, kaya yung kanyang ginawa ay natupad sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesus. At dahil dito, it was fully accepted by the Father. Mahalaga pong maunawaan natin yon. Jesus is eternal in existence to all sins eternally. So since Jesus is God and He lives eternally, all the past and future sins are covered by this. So lahat ng kasalanan na nakaraan, lahat ng kasalanan in the present, at lahat ng kasalanan in the future are now forgiven by our God. Sa madaling salita, kung tayo may magkasala in the future, kung tayo hihingi ng tawad, the sacrifice of Jesus is enough to cover that sin so that we can continually have a relationship with the Father. No, He also covers those in the past, no, the Old Testament people as well those in the future, yung mga darating pang mga mananampalataya kung sila ay tatanggap sa ating Panginoong Jesus. So ang Panginoong Jesus ay dumating unang-una upang ipahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Alam na alam po natin yan sa John 3:16. To take away our sins and guilt and condemnation upon Himself. So yung bigat ng ating kasalanan, yung condemnation na dapat nating tanggapin, yung judgment na dapat nating tanggapin, Jesus, kaya nga sabi, He became sin for us. No? At dahil dito, lahat ng galit ng Diyos ay ibinuhos niya sa pamamagitan ng kamatayan at sakit ng kanyang anak na si Jesus, na tananggap na mangganap ng Panginoon. Also, Jesus came to offer up Himself as the perfect sacrifice for our sin. Ito yung sinasabi natin, ito ang ganap na alay na tatanggapin ng Diyos. So, kailangan maganap ito upang tunay na maranasan natin bilang mga makasalanan ang tunay na kahulugan ng salvation o kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. To take our sins off so that we could be counted perfect and acceptable before God. So, hindi lang ho tayo tinanggap na sinabing pinatawad sa ating kasalanan, kung hindi sa harap ng Diyos, we are counted as perfect. Pag sinabing counted as perfect, it does not mean na hindi tayo nagkakasala. Pero in the eyes of God, tayo'y tinanggap dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong
Jesus. Pangalawa, the perfect sacrifice was Jesus doing the will of God and doing it perfectly. So hindi lang siya sumusunod, kundi every minute detail ng will ng Ama, nasunod niya. Nasunod niya. Kaya sabi, glorify your name, Father. Again, no? Sabi, I will glorify my name. Why? Because He is so pleased with the life of Jesus, which remains faithful and obedient up to the end. Sabi nga sa Philippians 2, up to death, no? Up to the cross na sumunod ang ating Panginoon sa Ama. Hebrews 10:7, kaya't sinabi ko, ako'y naririto, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. So here I am, sabi niya, ito ang buhay ko, ito ay handa niyang isinuko sa Ama, alang-alang sa ating kaligtasan. No? Jesus was the perfect sacrifice for He lived a sinless life before God. Mahalaga yon. Why? Because living the sinless life embodies the meaning of righteousness. No? Sa madaling salita, Jesus is the very embodiment of perfect righteousness. That's why Jesus is the righteousness of God. Pag sinabing embodiment ay visible representation, no? Hindi lang ito isang idea, kundi nakita natin ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga, ang sino mang lumapit sa Panginoon, tanggapin siya ng buong puso, siya ay tatanggaping righteous before God. Romans 5:19, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. So all those who receive Jesus Christ as their Lord and Savior has received salvation. Ito yung plano ng Diyos at ito ang ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. This is the reason, ito mahalaga po, this is the reason that man's only acceptance before God is through Jesus Christ. So madaling salita po, sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through me. Wala pong ibang daan maliban kay Kristo. Sola fide, sabi nga, only by faith in Christ can we really have salvation. Number 3, the perfect sacrifice of Christ made it necessary for God to take away the old sacrificial system and establish a new covenant with man. So, nawala na ng saysay ang lumang pakikipagtipan at ito ay pinalitan ng isang matibay, makapangyarihan at tiyak na covenant upang ang tao'y ganap na makaranas ng kaligtasan. Hebrews 10:8-9. Sinabi muna niya, hindi mo ninanais o kinalulugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Kasi nga, it's powerless, no? Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. So this is the perfect covenant. That's why we call it the New Testament, the new covenant with God, and that is none other than the person of Christ. Hindi na ang batas ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, kundi mismo ang anak ng Diyos na namatay para sa ating lahat. Number 4, the offering of the body of Jesus Christ makes the believer holy once and for all. Ito po, alam niyo, noong una, ang hirap tanggapin, no? Pero ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, na kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay banal sa mata ng Diyos. Okay? We are not sinless, but is accepted as perfect by God. No? Nagkakasala pa rin naman tayo, pero mamaya titignan pa natin kung paano ba ang proseso na bagamat tayo ay nagkakasala, pero sa harapan ng Diyos, tayo ay nilinis na. Kaya nga, ang dugo ng kordero ay sapat upang linisin ang sinumang manampalataya sa ating Panginoong Hesus. At dahil ikaw ay malinis, sa harap ng Diyos, ikaw ay may katwiran na bunga ng iyong katwiran na galing sa kanyang anak na si Jesus dahil tayo'y nanampalataya. Sabi sa Romans 5:1-2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So there is that reality that we are actually enjoying the very presence of God in our life because of what Jesus Christ did. At lahat ng Kristiyano, no, yung mga talagang naging tunay na Kristiyano, naintindihan itong pagtuturong ito kasi nararanasan araw-araw. No? Ang susunod naman ay ang tinatawag the contrast, no? So paghahambing ng old and new sacrifices. Basahin natin 11 to 14. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis, no? Ang mga nililinis. So makikita natin dito, ano ang kaibahan? Yung pari, no? Yung during the old covenant, was never done with his work and is always standing up. In fact, pagpasok niya sa Holy of Holies, hindi siya pwedeng nakatayo doon kasi mapagkamalang patay na siya. So, kailangan lakad siya ng lakad, ano? So, ang ministry niya is human effort, no? Human effort. Now, the ministry of Jesus Christ, wherein there's a difference. Jesus Christ sits after the sacrifice, no? Upon making a perfect sacrifice and completed his work, he was able to return to heaven and now seated at the right hand of the Father. So, it is finished sa cross and it is finished in the eyes of God na ang ating kaligtasan ay ganap. No? Napakaganda pong vision ito. Pangalawa po, the earthly priest could never complete his work for the ministry is earthly and imperfect. No? Dito lang po yan eh. No? Hindi makalangit na plano, kumbaga na magbibigay ng kaganapan sa lahat ng nais ng Diyos upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At dahil dito ay imperfect. No? Ibig sabihin, may human effort. Samantalang sa Panginoong Jesus, it was God from the beginning up to the end. It was God's plan and it was the Son of God who execute the plan of God. And we only need to put our faith in the person of Christ. Jesus made one sacrifice for sin forever. So one time, big time, and it's enough. Okay? Hebrews 10:11 to 12, Jesus is the perfect eternal sacrifice, for His sacrifice His life for us, bearing our sins, guilt, and punishment of them for us. So kung sa lumang tipan, ang hayop ang nagdadala ng lahat ng ito, this time it's the very Son of God who became man, who bear all the condemnation and the judgment so that we may be saved. Pangatlo, the old sacrifice never took away sin. Ito, mahalaga, sabi nga, natatakpan lang. Kaya lang, kailangan ulit-ulitin nga eh, no? Ulit-ulitin eh. The perfect sacrifice of Jesus triumphs over all enemies. So lahat ng kaaway, ng kabanalan, ng kabutihan, lahat ng kaaway ng Diyos ay napagtagumpayan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga kasama tayo dun sa procession of victory procession kung saan tayo rin ay mananagumpay, bunga ng mananagumpay ni Kristo sa krus. No? Ano ba itong mga ito? Basahin ko muna ang verses 12 and 13. Ngunit si Kristo ay minsan lang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang, ito na po, pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ano ba to? Kamatayan, kasalanan, evil forces, Satan, evil influence, spiritual forces, lahat pong yan ay talunan na. At kung ikaw ay na kay Kristo, you will have victory over all these evil forces. So by His perfect obedience, God bestowed the highest honor to Jesus by exalting Christ to be at the right hand of the Father. Siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama, and all authority and power of the Father is now given to Him. That makes our salvation complete. Ibinigay ang authority sa ating Panginoong Yesus upang gampanan ang lahat ng
plano ng Diyos tungo sa ating kaligtasan at pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa ating Panginoon. At ang panghuli ay the witness to the perfect sacrifice, the Holy Spirit. Ito na nga po ngayon, this is the time of the Holy Spirit, kung saan nararanasan natin ang patotoo ng kaligtasan ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hayaan niyo basahin ko ang verse 15 to 18. Ito na po ang huli. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Wow! That is the final statement of God as far as the sacrifice is concerned. So makita natin dito ang kahalagahan ng banal na Espiritu Santo. No? Siya ang nagpapatotoo sa ganap na sakripisyo ni Kristo sa krus. No? Sa pamamagitan ng He works in the life of a believer and prove that Jesus takes away the believers. Paano ba natin masasabi na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa iyo at sa akin bilang mananampalataya? Unang-una, the Holy Spirit puts power within the believer's heart and mind. Meron na tayong kaisipan na galing sa Diyos. Meron na tayong pusong galing sa Diyos. At dahil dyan, sabi nga ng Philippians 2:13, He works within the believer to will and to do God's pleasure. Dahil sa bagong kaisipan, at bagong puso na ibinigay sa atin, meron na tayong kakayanang pagnanasa na na sumunod sa Diyos, na makilala ang Diyos, at hindi lang yon, yung bang pagnanasang magampanan ang pinagagawa ng Diyos. No? Ibang-iba sa dati nating pamumuhay. No? Even if we fail, our hearts are stirred to seek forgiveness, to repent, and to obey Him anyo. Nagkakasala pa po tayo, pero ang kagandahan, bunga ng kapangyarihan ng Diyos sa atin, ang banal na Espiritu Santo, tayo po ay patuloy na humihingi ng paglilinis, kapatawaran, patuloy na nagsisisi sa mga nagawa, meaning we are making a stand as far as our salvation is concerned. Tiyak tayo na naroon ang kaligtasan at tayo nagpapatuloy. No? The Old Testament condemned us, had no power to steer and energize us to seek God. Hindi kagaya ng sa banal na Espiritu Santo. No? 2 Corinthians 4:16. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. There you go. We don't get discouraged. Kahit humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. So yan po ang buhay natin. No? The spiritual life is continuously growing and maturing. Number 2, the Holy Spirit imparts the knowledge of God and His will. Ang madaling salita, ngayon ay mas may kakayanan tayong makilala ang Diyos, may pagnanasa tayong ganapin at malaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Paano ba ho ito? We approach God through faith in Jesus Christ. Kaya sabi, come boldly to the throne of grace, no? Where you will receive help and mercy. So hindi na tayo nagdadalawang isip. In fact, there's an assurance of a Christian. Unang-una, na tayo ay laging pinakikinggan ng Diyos at lahat ng panalangin ng isang Kristiyano ay sasagutin ng Diyos. To seek fellowship with God, lagi tayong may pangungulila sa Diyos. Lagi nating hinahanap ang Diyos na hindi naman natin ginagawa nung araw. To seek God for day-to-day cleansing in the sacrifice of Christ. Alam nating may kapatawaran tayo. Bunga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, and to walk faithfully, obeying the laws of God. No? Salamat na lang, sabi nga ng salita ng Diyos, even if we are not faithful, God remains faithful so that we can go on and do the works of God through the life that He has given us. No? Now, finally, the Holy Spirit teaches, guides, and quickens the believers to know God. Yun po ang pinaka-importante. Kaya nga po sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. That is the meaning of eternal life, that we will come to know God personally and intimately.
Number 3, the Holy Spirit bears witness that God forgives sin once and for all. He bears witness that God has accepted the believer and adopted him as a child. Naku, sobrang benepisyo yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Tayo ngayon ay tinatawag na mga anak ng Diyos. So God took it upon Himself to take care of us as His children because of our faith in Jesus Christ, not because of the good things, any good thing that we have done. Ay naku, pag hindi nyo pa ho tinanggap yung alok na yan, wala na ho tayong tatanggapin pa. Napakaganda po ng alok ng ating Panginoon. And number 4, the Holy Spirit bears witness that there is no more need for sacrifice. Salamat sa Diyos. That Jesus Christ is the perfect and eternal sacrifice for sin. He gives us absolute assurance of separation. Kaya nga po tayo, what are we doing here? We're preparing for heaven. That is our destiny. Di ba? Lahat tayo gusto nating marinig, halika, pumasok ka sa kaluwalhatian ng Ama at enjoyin mo ang kanyang presensya. No? Hinihintay natin yun, darating yun. Bakit? Because of the assurance of the work of Christ on the cross. Napakahalaga po nito. No? 1 Corinthians 2:12, our last verse, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. There you go. Upang maunawaan natin ang kabutihan ng Diyos na tinanggap natin at tinatanggap at tatanggapin pa bunga ng iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, sa gabing ito, sana nagkaroon tayo ng mas magandang larawan, no? Mas na-encourage tayo na hindi pa natatapos ang Diyos sa akin at ang mabubuting bagay na inaasahan ko'y magaganap sa buhay ko, hindi dahil ako'y laging nakasusunod, kundi ito'y bunga ng habag at kagandahang loob ng Diyos. So, tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa mga salitang ito. I pray na ito'y maging pagpapala sa mga taong nakarinig, tumanggap, at tutugon sa mga salitang ng buhay, salita ng katotohanan na tunay pong magdadala sa bawat isa sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Let these words bless everyone. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy